We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ako naman po si Ivy Saunar Gasang. Ilang residente at mga naghahanap buhay nakararanas ng pananakit ng mata at lalamunan dahil umano sa VOG. Samantala 22 bayan at 4 na lungsod sa Batangas apektado ng VOG ayon sa PDRRMO. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Ivy, bukod dyan ay suspendido pa rin ngayong araw ng Biyernes yung face-to-face classes sa maraming paaralan sa Batangas. Tuloy ang negosyo ng ilang food cart vendor sa Tuwi, Batangas. Yan ay kahit pa may volcanic smog o VOG sa paligid. Dahil kanselado ang pasok ngayong araw, naka-face mask na sumama si Patricia sa nanay niya sa pagtitinda. Kailangan pa rin magtinda, hindi pwedeng titigil. Nagpe-face mask na lang para hindi makalanghap ng yung sinasabi nila na sa taal. Daing ni Roberto, masakit daw sa mata ang VOG sa paligid. Lalo na pag nagmamotor, masakit to sa mata. Dahan-dahan na lang para iwas disgrasya din. Hindi na muna pinapasok ang lahat ng estudyante sa Tuwi Senior High School kung saan napaulat na mahigit 40 mag-aaral ang isinugod sa ospital kahapon dahil nahirapang huminga. Na-discharge na rin daw sila. 22 bayan at 4 na lungsod sa lalawigan ng Batangas ang apektado ng VOG ayon sa PDRRMO Batangas. Sabi ng opisina, bagamat ilang araw nang nararanasan ang pagpapakawala ng sulfur dioxide ng Taal, hindi raw kailangang lumikas. This is not a manifestation na puputok ang bulkan or pumutok ang bulkan. No. This is just a normal phenomenon sa isang abnormal na volcano like Taal Volcano. Ayon sa PHIVOLCS, mas mababang dihamak ang mahigit 4,500 tons na sulfur dioxide emission ng bulkang Taal nitong magdamag kumpara sa mahigit 20,000 tons sa huling tong pagputok noong 2020. Yung sinasabi po nilang dito sa may Metro Manila, umabot daw, hindi po yan VOG but it's an ordinary smog. According to PATASA, may thermal inversion din po sa Metro Manila. Ang nangyari lang, yung pollutants hindi makaangat. Sa Taal Volcano naman, because of thermal inversion, ang hindi naman makaangat, yung plume coming from Taal Volcano. Ang volcanic smog na mula sa Taal Volcano, umabot na rin sa ilang karatig probinsya. Sa Amadeo, Cavite, kita ang VOG na bumabalot sa lugar. Sinuspende rin ang klase sa lahat ng antas sa maraming bayan at lungsod ng Cavite, bunsod ng volcanic smog. Samantala, pinili pa rin ng ilang turista na mamasyal sa Tagaytay City kahit bigong masilayan ng bulkan. Inaalam pa raw ng Tagaytay Tourism Council kung may mga establishmentong pansamantalang nagsara dahil sa VOG. Nakataas pa rin sa alert level 1 ang bulkang Taal. Okay, IV update lamang tayo. Ngayong hapon lamang itinaas na ng DOH yung Code White Alert status sa buong Calabarzon region dahil nga pa rin sa pagbubuga ng sulfur dioxide itong bulkang Taal. Ang ibig niyang sabihin ng Code White Alert ay ibig sabihin nito tinitiyak na yung kahandaan ng mga ospital at tauhan nito para tumugon sa emergency situation. At yan muna ang latest mula rito sa Agoncillo, Batangas. IV. Maraming salamat, Paul Hernandez. Posibleng epekto ng volcanic smog sa kalusugan muling ibinabala ng otoridad. Ilang paraan para makaiwas sa banta ng VOG, alamin sa report ni Hazel Alviar.
nagpaalala ang PHIVOLCS na mag-ingat sa maaaring epekto ng volcanic smog o VOG na mula sa Bulkang Taal. Ang volcanic smog o VOG ay binubuo ng mga volcanic gas tulad ng sulfur dioxide na acidic at maaaring magdulot ng pangangati ng mga mata, lalamunan at respiratory tract. Mapanganib rin ang volcanic smog sa mga may kondisyon sa kalusugan tulad ng hika, sakit sa baga, puso, maging sa mga matatanda, buntis at mga bata. Pinapayuhan ng publiko na protektahan ang sarili sa pamamagitan ng pagsusuot ng N95 face mask o gas mask, uminom ng maraming tubig upang maibsan ang iritasyon o paninikip ng daluyan ng paghinga, limitahan ang exposure sa labas o lumayo sa pinanggagalingan ng volcanic gas at magpatingin agad sa doktor o sa barangay health unit kung kinakailangan. Hazel Alvior, Balitang Southern Tagalog. Rider ng motorsiklo patay matapos sumalpok sa poste ng kuryente sa Balayan, Batangas. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Nagkalat ang mga bahagi ng motorsiklong ito ng rider na si John Joshua Sescar, 25 anyo sa bahagi ng Barangay Lanatan, Balayan, Batangas pasado alas 12 ng madaling araw kanina. Sugatan at duguan ang biktima nang marespondihan ng mga otoridad. Sa investigasyon ng pulisya, patungo sana sa bayan ng Tuwi, Batangas ang biktima nang mangyari ang aksidente. Ayon sa pulisya, walang kasalubong ang rider. Initial investigation po na walang po ng control yung motor vehicle at bumangga po sa electric post po. Kahit naka-helmet po yung rider ng bis, talagang nag-incontrol po siya ng mabilis. Possible po yun na mabilis po yung takbo talaga ng rider po. Naisugod pa sa ospital ang biktima ngunit idineklarang dead on arrival ng doktor. Nakatakdang iuwi ang mga labi ng biktima sa kanilang tahanan. Sinisikap pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng biktima na napag-alamang residente ng Calacas City. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Abiso ng pulisya sa mga motorista, Pag-iingat po natin sa pagdadrive po sa lalo po sa gabi. Yung area po namin sa Lanatan, medyo marami pong aksidente po diyan. Medyo madilim po ang lugar. So, para makaiwas po sa aksidente, maging maingat po tayo sa pagdadrive lalo po ito'y gabi po. At basa po ang kalsada. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Ilang residente sa isang barangay sa Batangas City dismayado matapos mawala ng supply ng tubig. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Ace, laking pagtataka raw ng ilang mga residente ng Barangay Paliocan West, Batangas City ang biglaang pagtatanggal ng kanilang linya ng tubig, gayong buwan-buwan naman daw silang nagbabayad para dito. Isang araw matapos maipalabas sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang reklamo ng ilang mga residente ng Barangay Paliocan West hinggil sa umano'y mabaho at maitim na tubig na isinusupply ng Paliocan West Rural Water Works, pinutol umano ang kontador ng ilang mga residente na nagrereklamo. Pasado alas 6 daw kagabi nang putulan ang kontador ni Marina. At ang sabi sa akin ay para yun daw po baka yun daw po maging dahilan pa para baka sa pagkakasakit ng tiyan ng aking mga apo. Adi, dadalhin na daw po nila ang kontador. Ay kundi ko po sinabihan na yan ay binayadan ko, bakit dadalahin? Ay kaya po ibinabadin kada isnang gate. Pinutol din umano ang tubo ng linya ng tubig sa bahay ni Priscilla na isa rin sa nakapanayam ng news team noong Martes. Tumanggi na siyang humarap sa kamera ngayon ngunit dismayado rin daw siya sa naging aksyon ng pamunuan ng Waterworks. Depensa naman ng Paliocan West Rural Waterworks sa pamumutol ng linya at pagtatanggal ng kontador sa dalawang residente. Inalsan muna namin po sila ng supply dahil gusto namin bago uli kabitan ay pagka yung malinis na. Sila ang naggayon na talagang madumi. Kaya sila ang nauna munang tinanggalan. Ayun na may ibabalik din po, nangako kami sa kanila bago namin sila putulan, na pagka malinis na ang supply ng tubig namin, ay di saka namin ikabit. Kinausap po namin sila ng maayos bago namin sila tanggalan. Kaya sila pinutulan dahil sila yung na-interview? Hindi naman po sa ganun dahil sila po ang nagpaus na talagang marumi ang kanilang tubig. Sa ngayon, nakikiigib na lamang muna sa mga kapitbahay sina Marina at Priscilla upang may magamit silang tubig. Hiling pa rin nila ang agarang solusyon para dito. Sinubukan rin makuhanan ng pahayag ng news team ang pamunuan ng barangay ngunit tumanggi na silang magbigay ng pahayag. Ace, ayon sa Paliocan West Rural Waterworks, magkakaroon daw ulit mamaya ng flushing alas 9 ng gabi, kaya inabisuhan na daw nila kaagad ang mga residente na mag-imbak ng tubig umaga pa lamang. Balik sa'yo, Ace.
Maraming salamat, Denise Abante. Mga kapuso, bukas, araw ng Sabado, September 23, makakaranas ng 9 oras na kawalan ng supply ng kuryente ang poblasyon sa mga bayan ng Agoncillo, Lemery, San Luis, San Nicolas, Santa Teresita, Taal at lungsod ng Calacaza sa Batangas. Simula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, bunsod ng pagpapalit ng mga power fuse at pagsasagawa ng repair sa mga conductor. Good news mga kapuso, naghahanap ang Kapuso Network ng Master Control and VTR Automation Engineer, Technical Assistant, TV Transmitter Technician, Vision Mixer, AM/FM Studio Technician, Electromechanical Engineer at iba pang posisyon na makikita sa inyong TV screen. Para sa kompletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. 41 anyos na lalaki patay matapos malunod habang naliligo sa dagat na sakop ng Calatagan, Batangas. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Wala ng buhay ng matagpuan ang katawan ng 41 anyos na lalaking kinilala na si Jesse Julio, residente ng Barangay Tubigan, Binyan, Laguna, pasado alas 12 ng madaling araw kahapon. Sa investigasyon, kasama ni Julio ang kanyang mga kaibigan na nag-swimming sa Barangay Bagong Silang, Calatagan, Batangas, ngunit napahiwalay umano ang biktima sa mga kasama nito. According po sa ating pag-iimbestiga sa mga investigator, ay nakainom po yung biktima. Kaya po, natagpuan na lang po sa kinabukasan ng mga kasamahan niya. Nakita na lang daw ng mga kasamahan ni Julio ang katawan nitong palutang-lutang at walang malay, 20 metro ang layo mula sa baybayin. Kaagad na isinugod sa ospital ang biktima, ngunit idineklarang dead on arrival. Sa ngayon, naiuwi na raw ang mga labi ng biktima sa Laguna ayon sa pulisya. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makipag-ugnayan sa pamilya ng biktima at mga kasamahan nito para sa kanilang pahayag. Iba yung pag-iingat ang paalala ng pulisya sa mga turista at residente. Tayo po ay mag-iingat palagi at sumunod po tayo sa alituntunin ng resort na pinupuntahan po natin. Huwag po tayong susuway sa kanilang mga alituntunin. At bantayan po natin ang ating mga kasamahan habang po tayo ay i-enjoy at nag-swimming sa dagat, dapat po ay hindi nakainom para po walang anumang mangyaring aksidente. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office bumuo ng Code Method B na magiging gabay ng local DRRMO sa disaster response. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Hindi na lang baha ang nagiging dulot ng biglaan at malakas na buhos ng ulan. Nakikita ng PHIVOLCS na isa sa dahilan ng degasing ng Bulkang Taal at paglalabas ng sulfur dioxide ang nararanasang thunderstorms. Sa tala, mahigit sa 4,500 na sulfur dioxide ang naibuga ng Taal sa nakalipas na 24 oras. Kapag may digasing, tama po kayo kasi kapag nagdidigas siya, lumalakas yung steaming natin and at the same time, yung steaming may kasamang sulfur dioxide yan. Sa tuloy-tuloy na pagbuga ng sulfur dioxide ng Taal, binuo ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o PDRRMO Batangas ang tinatawag nilang Code Method B. Gabay raw ito ng mga local disaster risk reduction management officers sa kada munisipyo sa pagtugon sa pangangailangan ng bawat bayan sa nararanasang aktibidad ng Taal. I told them that this must be implemented. Kaya they are looking forward now. Siguro kinakausap nila ang mayors to give some budget allocation. Ginagawa na rin naman daw ito, pero papaigtingin daw ng Code Method B ang disaster response. Though this is a foreseeable crisis, hindi nila ito naisama. But this is a foreseeable crisis, then they can make use of their budget realignment. Naipamahagi na rin daw ng PDRRMO ang mahigit sa 60,000 N95 face mask sa bayang naapektuhan ng VAG. Mahalaga rin daw ang partisipasyon at pagsunod ng mamamayan sa abiso ng lokal na pamahalaan. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez,
Balitang Southern Tagalog. Karera ng mga alimango kinaaliwan ng mga residente sa Camarines Norte. Narito ang report ni Hazel Alviar. Aliw na aliw ang mga nanood sa ginawang karera ng alimango sa Provincial Capitol Grounds ng Camarines Norte bilang bahagi ng selebrasyon ng Fish Conservation Week. Ngayon lamang daw sila nakakita ng ganitong kompetisyon. Nakaka-enjoy din po panoorin kasi parang sa opinion ko lang po, tinitingnan lang po kung sino po yung mas healthy na crab. Bawat bayan ay mayroong pambato kung saan panalo ang alimango ng mangingisdang si Roberto na dumayo pa mula sa bayan ng Paracale. Sa ngayon po ay tuwan-tuwa ako at ako ang nanalo. Ayon sa Office of the Provincial Agriculturist na siyang nag-organisa sa Patimpalak, isang species lamang ng alimango ang pinaglaban-laban at mayroon lang itong karampatang timbang. Masigla raw ang industriya ng alimango sa lalawigan dahil sagana at nabawasan na ang mga nanghuhuli sa mga crab seed. Nakatutulong din umano ang madalas na paglilinis sa mga bakawan na kadalasang nagiging pangitlugan at tirahan ng mga maliliit na alimango. Sa ngayon, ang hiling ng ilang mga mangingisda sa pamahalang panlalawigan ay ang mahigpit na regulasyon sa pagpapatupad ng pagkuha ng permit sa pagtatayo ng mga fish ponds. Hindi na po nawawala sa atin sa ngayong panahon. Marami po talagang mga illegal. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Pansit Malabon, Pansit Bihon at Pansit Canton kabilang sa top 50 best stir-fry dishes ng isang food guide. Narito ang report ni Paul Hernandez. Ang all-time Pinoy favorite na pansit hindi na lang bumibida sa iba't ibang handaan. Kinikilala na rin worldwide. Ang linamnam ng bihon, canton at pansit Malabon humahanay sa listahan ng top 50 best stir fries ng Taste Atlas. Rank 22 lang naman ang pansit Malabon. Nasa 34th spot ang pansit bihon at nasa ika-36 na pwesto naman ang pansit canton. Ang mga pansit na yan ginagawa na rin ng iba-ibang version at nilalahukan ng iba't ibang ingredients na nagpapadagdag ng malinamnam nitong lasa. Mapaagahan, merienda o hapunan, talagang hinahanap-hanap. Una sa listahan ng Taste Atlas ang Phat Ka Frau ng Thailand. Ang Taste Atlas ay isang global food guide and database na nagpapakilala ng culinary culture ng iba't ibang bansa. Makailang beses na rin kinilala ng Taste Atlas ang iba pang pagkaing Pinoy na nagpatakam at pumatok sa panlasa ng global audience. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, maging bahagi ng nangungunang TV and radio network sa bansa. Naghahanap ang Kapuso Network ng mga sumusunod: News Production Specialist, News Program Specialist, Junior Desk Editor, News Assistant Video Journalist, Moving Image Editor, at iba pang posisyon na makikita sa inyong TV screen. Para sa kumpletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, patuloy na minomonitor ng Pag-asa ang isang cloud cluster o kumpol ng kaulapan na posibleng mamuo bilang sama ng panahon. Nasa loob yan ng Philippine Area of Responsibility sa silangan ng bansa. Sabi ng Pag-asa, nananatiling mataas ang tsansa nitong ma-develop bilang low pressure area. Sa ngayon, Intertropical Convergence Zone o ITCZ at localized thunderstorms ang magpapaulan sa bansa. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng malalakas na ulan sa Rizal, Quezon, Batangas at Palawan. Posible ring ulanin ang natitirang bahagi ng Calabarzon at Mimaropa. Ang iba pang bahagi ng bansa, kabilang ang Visayas at Mindanao, dapat din pong maging alerto dahil malaki rin ang posibilidad ng mga pag-ulan. Ilang lugar sa Batangas City binaha kahapon dahil sa naranasang malakas na pag-ulan. Samantala, konstruksyon ng drainage system sa isang barangay sa lungsod, puspusan. Ang detalye sa report ni Denise Abante.
Pasado alas 3 ng hapon kahapon nang makaranas ng malakas na pag-ulan sa Kalakhang, Batangas. Binaha ang ilang mga kalsada sa lungsod, kabilang na ang Barangay Alangilan. Sabi ng Pag-asa, epekto pa rin ng localized thunderstorms ang naranasang pag-ulan. Ang iniiral po sa atin sa ngayon ay ITCC, affecting Southern Luzon, Visayas and Mindanao. So makakaranas po tayo ng pagbugso ng ulan, tulad po ng light thunderstorm. Southwest monsoon yung ating panahon, kaya asahan po natin ito madalas tuwing hapon or gabi. Laking gulat naman daw ng ilang mga residente ng Sitio Lawak nang muli silang makaranas ng pagbaha sa lugar, gayong patapos na raw ang konstruksyon ng drainage system. Ang residenteng si Marcelina nangangambang pasukin ng tubig ang loob ng kanilang bahay sakaling makaranas muli ng pag-ulan. Yung embornal, parang gumagayon siya, umaapaw ang tubig. Ay pag umulan uli, siguro ng malakas, ay di kami mangangamba na naman, baka na naman kami pasukin. Malaki naman ang pinagbago sa dahilang humupa agad ang tubig. Yun nga lang, sa pormerong ulan, ay talaga naman kami ay binabahad. Ayon sa pamunuan ng barangay, posibleng dahilan ng pagbaha sa lugar ang pag-apaw ng tubig sa drainage system na hindi patuloy ang nasisemento. Mangyayari pa ho yung pag-apaw sa kadahilanan pong hindi pa ho nalagyan ng arsada o concreting. Malaki pong iba noon kaysa ngayon. Yan po yatakluban eh. Ngayong araw, kahit may pag-ambong nararanasan, puspusan pa rin ang pagsisemento at mabilisang pagsasaayos ng kalsada upang matakluban na ang drainage para maiwasan ang posibleng pagbaha sa lugar. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Kalabosong isang alias J, 29 anyos, residente ng San Juan, Batangas, matapos masamsam ng pulisya ang 5 pakete ng hinihinalang shabu at isang kalibre 45 baril at mga bala sa inihaing search warrant laban dito. Ayon sa pulisya, tinatayang nasa 76 na gramo ang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 600,000 piso. Na-recover din ng pulisya ang isang timbangan at isa pang blankong pakete. Kasalukuyang nasa kustodiya ng San Juan Municipal Police Station ang suspect para sa kukulang disposisyon at maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 at Republic Act 9165. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nanguna sa pagbubukas ng bagong pabrika ng isang consumer goods sa Cavite. Nasa 5,000 trabaho alok para sa mga residente sa lalawigan. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Mismong si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nagbukas ng pinakabagong beauty, well-being and personal care factory ng isang consumer goods company ngayong araw sa General Trias, Cavite. Binubuo ng mga pinakabagong makinarya sa pagmamanufacture ng mga basic and personal hygiene products ang pasilidad gaya ng automated mixer, high-speed Shubham lines at bottle and capping machines. May lawak na 12 hectares ang bagong bukas na BWPC factory. May trabaho ring naghihintay para sa mga residente sa Cavite at iba pang karatig lalawigan. And is expected to generate over 5,000 direct and indirect employment opportunities for our country. Mas mababang carbon footprint ang napoproduce ng pabrika at may mas kakaunti ring paggamit ng fuel o langis. Sa mga ginawang pagbabago sa packaging ng mga daily hygiene product, nasa 25% na raw ang nabawas sa paggamit nila ng plastic. Tugon daw ito sa lumalalang global warming na nararanasan ng mundo. Sa pagsusulong ng sustainable innovation, target din ng kumpanya na gumamit ng renewable energy ngayong Setyembre. Matapos nito, sunod namang namahagi ng bigas ang Pangulo sa Barangay Santiago sa parehong bayan. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas araw ng Sabado, September 23, sa pagitan ng alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, makakaranas ng kawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa bayan ng Rosario, Batangas. Bunsod ito ng pansamantalang paglilipat ng load ng depektibong power transformer sa kalapit nitong substation. Ilan pang mga revelasyon mabubunyag sa finale night ng Royal Blood. Samantala maging sino ka man star Faith Da Silva, nakadate ang isang Korean superstar. Narito ang report ni Hazel Alviar.
Mula umpisa, puno ng emosyon at kabang-abang na mga pasabog ang dala ng suspenserya na Royal Blood. Kaya naman huwag palampasin ang natitira pang mga eksena na sasagot sa katanungan kung sino nga ba ang kasabwat ni Margaret sa pagpatay kay Gustavo Royales. Ano na ang susunod na mangyayari sa Royales siblings? Sino ang mamumuno sa Royales Motors? At makakabalik pa kaya si Napoy sa dati nitong tahimik na buhay? Ang mga kasagutan abangan sa finale night mamaya sa Royal Blood. Samantala, inamin ng maging sino ka man star na si Faith Da Silva na inimbitahan siya ng Korean-American singer na si Eric Nam sa isang intimate dinner. Natanggap raw niya ang imbitasyon matapos mag-guest si Eric sa TikTok Clock kung saan si Faith ang nagsilbing host sa isang segment. Hindi raw makapaniwala noong unang aktres sa imbitasyon kaya pinaghandaan daw niya ito. Pero paglilinaw ni Faith, hindi lamang siya ang inimbitahan para sa nasabing dinner. Sa ngayon, napapanood si Faith sa maging sino ka man bilang si Cleo na gagawin ang lahat para sa sarili at pag-ibig. Sa maging sino ka man, makakaligtas kaya si Gordon sa kamay ni Boss Frank at tuluyan na bang mahuhuli sina Monique at Carding ng mga kalaban? Ang mga eksenang yan abangan sa maging sino ka man pagkatapos ng 24 oras. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Pagbubukas ng NCAA Season 99, kasado na sa linggo, September 24. Narito ang report. That the 99th season of the National Collegiate Athletic Association begins. Kasado na ang Season 99 ng National Collegiate Athletic Association o NCAA na may temang New Heroes of the Game. Coming from a very successful Season 98 last year, asahan ang mas intense na bakbakan. Maraming NCAA events ang magbabalik this season, kabilang ang face-to-face taekwondo at chess games. Magbabalik na rin ang badminton at table tennis sporting events. 4P Championship daw ang goal ng Latran Knights. Do not fear, only believe. Yun talaga yung sinasabi sa amin. Huwag kayong matakot, maniniwala ka lang sa sarili mo. Muna namin isipin yung championship, isipin muna namin bawat laro namin kung paano kami manalo. Team to beat din this year ang basketball team ng De La Salle College of St. Benilde. During this off-season, that's what we really worked on, which is our mental game lang. Malaki naman ang pasasalamat ni LPU Team Captain Enoch Valdez sa NCAA. Hindi dahil sa NCAA, hindi naman ako mapapansin siguro ng PBA. Like, yun nga, hindi rin siguro ako madadraft kasi doon ako nanggaling eh. Ready na rin daw ang ibang teams. Ang goal namin is mag-improve kami every training, every day. Kapag EAC na kalaban nyo, hindi magiging madali ang lahat. No? Yeah. Layunin daw ng NCAA na lalong ilabas ang galing, disiplina at excellence ng kabataan sa sports at maging kampyon sa kanilang buhay. The NCAA is all about the student athlete. They are our future hopes. So now we're going to see new faces. So for sure, the new heroes of the game would be the student athletes making the big plays, breaking records. Sa linggo na ang opening ceremony ng NCAA Season 99 New Heroes of the Game, kung saan magpe-perform ang ilang Sparkle Stars. May special participation din si Asia's multimedia star Alden Richards. Ivy Saunargasang, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, patuloy ang nararanasan dito sa lalawigan ng Batangas at sa ilang bayan ng Cavite at Laguna ang epekto ng VAG na inilalabas ng Bulkang Taal. Kaya kung lalabas po mga kapuso, siguraduhin pong magsuot ng N95 face mask. At syempre, umantabay rin po sa official updates mula sa FIVOX at manood ng balita sa GMA Integrated News tungkol po sa Taal Volcano. Samantala, mapapanood nyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Mga kapuso, 94 days na lang, Pasko na. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.